Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil salin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa mga tubig na panghudo. Sa mga pagsamba, mga kapatid, ay kailangan alamin natin ang mga batas na kung saan makakatulong na iwasto po ang ating mga pagsasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil po ito ay magiging katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala kung naisagawa mo po ng maayos. Kaya ang kalinisan sa pagsamba o kaya tahara ay napakamahalaga sa ating relihiyong Islam. Kaya dapat alamin po natin ang mga terminong hadath. Ang hadath ay lahat ng mga dumi na kumakapit sa katawan na naging dahilan na kailangan isagawa ang wudu para maitayo ang pagdarasal. Kaya dahil doon, mga kapatid, isa sa mga makakatanggal ng hadath o mga dumi ay ang tubig. Kaya napaka-importante talaga, mga kapatid, ang paghuhudo kasi gagamit tayo ng tubig. At ang tubig ay panglinis o pangtanggal talaga ng mga hadath. Kaya isa sa mga mga kapatid, isa sa mga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, awalam yaral ladina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafanahtahuma waja'alna minal ma'i kulli shay'in hayy afala yu'minun. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, hindi ba nakita ng mga yaong nagtakwil na dati ang mga kalangitan at kalupaan ay sadyang magkasanib at saka aming iniwalay ang mga ito at ginawa namin mula sa tubig ang lahat ng bagay, hindi pa ba sila maniniwala? Kaya ang tubig, mga kapatid, yun ang tinatawag natin life, ang buhay. Kasi lahat ng mga nilalang mga dito sa mundo, mayroon talagang tubig. Kahit dugo natin, may tubig. Kaya yun ang pagpapahalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala kasi binabalitaan talaga tayo. Kaya dahil doon, mga kapatid, alamin natin ang tubig, may mga uri po yan. Para malaman natin kung anong gagawin natin sa wudu. Una-una, ang tinatawag nating tahur. Ang tahur, kung sa mga kapatid, tubig na malinis sa kanyang pisikal at makakalinis ng iba. Ibig sabihin, makakalinis, mga kapatid, pwede talaga tong panggamit sa wudu, ang tahur. Kaya yan isa sa mga ng uri ng tubig. Ang pangalawa, ang tinatawag nating tahir. Ang tahir, ibig sabihin, tubig na malinis subalit hindi makakalinis. Tubig na malinis pero hindi makakalinis. Good example dyan, mga coke, malinis, pwede natin inumin pero hindi siya makakalinis. O ano pa dyan, mga tubig na tahir. Ang pangatlong uri ng tubig, mga kapatid, na hindi ito dapat natin gamitin sa panghuhudo, yun ang tinatawag na najis. Ang najis, yun po ang tubig na marumi. Hindi natin pwede gamitin po yan. Kasi nga, marumi ang hatol ng mga ulama. Inshallah, magbigay po tayo ng halimbawa ng tubig na tahur. Ang tubig na tahur, ang tubig ulan. Allahu Akbar, kapag umuulan, mga kapatid,
pwedeng-pwede talaga yan gamitin sa wudu. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, id yugashikumun nuasa amanatan minhu wa yunazzilu alaykum minas sama'i ma'an yutahhirakum bih wa yudhiba ankum rizza syaitani liyarbita ala qulubikum wa yuthabbithu bihil aqdam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nang nababalutan kayo ng antok mula sa katiwasayan mula sa Kanya, at ibinaba sa inyo ang tubig mula sa langit upang ipanglilinis sa inyo ito at ipang-aalis sa inyo ng dumi ni Satanas at upang idudugtong ang inyong mga puso at ipapatatag ang inyong mga paa. Tingnan nyo mga kapatid, ang tubig pala maraming mga kagamitan, hindi lang sa physical, bagkus sa spiritual din. Pampalakas loob. Allahu Akbar. Para matanggal din ang dumi ng Satanas. Kaya pampapasigla talaga ang tubig. Kaya Allahu Akbar. Kasi sa time ng ni Prophet Muhammad Salam, naulanan sila, nandoon sila sa labanan, nakatulog sila kahit sa sobrang takot nila. Binigyan sila ng antok para magpahinga sila. Kaya dito sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ibinaba ang tubig ulan. Dito sa atin mga kapatid, ang tubig, galing talaga yan sa kalangitan. Dito, talaga to? Scientific. Hindi dito yan mula sa lupa ang tubig. Sa ibang planeta yan, ibinaba nga ng Allah. Ngunit nandito na natrap ng mga tubig, hindi na nakakaalis kasi alam naman natin mayroon tayong atmosphere, natrap, kaya nagpaikot-ikot na lang nagkaroon ng water cycle. Kaya kapag nagkaroon ng water cycle, subhanallah, nagkakaroon po ng ulan. Ibig sabihin, binabalik lang po ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tubig para sa atin. At ang dahilan dyan, para gamitin natin sa panlinis. Kaya, napakaganda talaga ng nilikha ng Allah na karapat dapat talagang luwalhatiin at na may pagpupuri si Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Kanya talagang kapurian mga kapatid, kasi paano binabalik-balik lang ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tubig ulan? Kaya isa sa mga wonder of nature ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya alhamdulillah nagagamit natin ang ulan bilang pangwudu. Tapos ano pa mga kapatid, ang tubig na tahur, ang tubig dagat. Ang tubig dagat, walang problema kapag gamitin mo yan sa wudu. Kasi napakaganda, kasi sa time ni Prophet Muhammad Salam, nagkaroon ng katanungan doon. Kaya ang Islam, buhay na relihiyon kasi mayroong kasaysayan. May mga tao, may mga individual talaga na nag-uusap. At tulad dito sa hadith na inulat ni Abu Hurairah radiyallahu anhu, na merong lalaking dumating sa propeta sallallahu alaihi wasallam at saka nagsabi, "O mensahero ng Allah, tunay na lumalakbay kami sa karagatan at meron kaming kaunting dalang tubig. Kaya kapag ipanghuhudo namin ito ay nauhaw kami. Pwede ba naming ipanghuhudo ang tubig ulan?" Kaya tubig dagat. Kaya sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, ang tubig doon ay malinis at halal ang mga patay doon. Kung sa Arabic pa, tuhat tahuro mauhu wahillu maitatuhu. Allahu Akbar. Kaya ang tubig sa dagat mga kapatid ay malinis, tahur. Kahit ngang mga patay doon sa karagatan na hindi naman lason, walang problema kainin kahit. Kasi iba kasi ang hayop sa lupa Ang hayop sa lupa kailangan katayin mo talaga, palabasin mo talaga ang dugo. Pero sa tubig dagat mga kapatid, mga hayop doon, mga tulad ng isda, o mga lalaking isda, mga balyena o ano pa dyan, o kapag maraming dugo, walang problema. Hindi mo na kailangan katayin. Subhanallah, isipin mo, napaka talaga ng Islam, practical talaga mga kapatid.
Kung iisipin mo, kung kakatayin mo isda, bawat huli mo kakatayin mo, subhanallah. Pahirap. Magdudurusa ka lang. Kaya ang Islam napaka-practical mga kapatid, mga batas sa Islam. Kasi ito, sa totoo lang, kailangan katayin mga hayop sa lupa. Kasi nga, ang dumi na sa dugo. Kapag tinanggal mo na yan, inshallah, hindi ka magiging sakitin. Mahal po tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya inutos sa atin na katayin ang hayop sa lupa. Kabaliktaran doon sa karagatan. Kaya hindi kailangan katayin mo yan doon. Pagkakuha mo, pagkatapos mo ng lambat, tapos na magkuha mo yan, wala problema na kainin mo, lutuin mo kaagad. Hindi mo kailangan katayin ang isda. Kaya dahil doon, tingnan nyo, ang tubig sa dagat mga kapatid, tahur, malinis, pati nga mga naninirahan doon, nagiging malinis dahil sa tubig dagat. Alam naman natin tubig dagat mga kapatid, ang ginawa kasi ng Allah subhanahu wa ta'ala dyan, nilagyan niya ng asin. Dahil sa asin yan, kaya maalat ang tubig. Kasi nga, naging preserve pala yan sa lahat dyan. Allahu Akbar. Kaya gano'n na gano'n mga kapatid ang pagpapala ng Allah sa atin. At marami sa atin kumukuha rin ng asin sa dagat. Ito ipatuyo lang nilang tubig, ibebalad lang nila sa araw, kukunin nilang asin, subhanallah. Kaya yun ang mga biyaya kasi ng Allah subhanahu wa ta'ala na hanggang ngayon hindi pa nauubos. Kung isipin mo naubos ang asin sa karagatan, ano na lang mangyayari? Siguro magbabaho na ang tubig. Tapos ang mga nakatira doon ay mamamatay na at babaho ang karagatan. Kaya dahil sa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ginawa niya talagang tahor ang karagatan. Tapos isa sa mga mga kapatid, ang tubig ilog. Ang tubig ilog ay ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na tahur. Walang problema kapag gamitin mo yan sa wudu. Meron ngang pagtutuklas na ang bawat tubig palapit, ang ilog, bawat palapit na sa karagatan, nagiging iba na ang kanyang lasa. Nagiging maalat. Basta kung malapit ka na sa dagat, maalat na yan. Pero kung medyo malayo, nagiging tabang. Kaya Allahu Akbar, tingnan nyo. Mayroon talagang barrier na binilagay si Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat lugar. Mayroon talagang harang para hindi maghalo. Kaya kung pinaghalo lahat yan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kawawa tayo. Hindi na tayo makakainom ng tabang na tubig. Alam naman natin, ang tubig alat, kapag ininom mo yan, example, may mga na-accidented na sila sa dagat, na stranded sila. Ang unang uminom ng tubig dagat, yun pang unang mamamatay. Kasi nga, ang kanyang katawan hindi design sa maalat. Kung marami kang nakuwang maalat mga kapatid sa pag-iinom ng tubig dagat, ay talagang una ka pang mamamatay. Kaya advisable sa mga na-stranded sa dagat mga kapatid na wag talagang uminom ng tubig dagat. Kaya yun ang mga expertise sa mga survivor yan. Kaya ito isa sa mga mga kapatid, kailangan natin ang tubig tabang na makikita natin sa ilog, napaka-safe talaga inumin yan mga kapatid. Biyaya lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tignan mo kung lubos iisipin mo, dumadalo ang tubig. At hindi nauubos mga kapatid dahil sa biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaloob kasi yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung matutuyo ang ilog mga kapatid, ibabalik pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ganun mahabagin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kung maramot si Allah, ay talagang kawawa lang tayo. Kaya sambahin lamang si Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos isa sa mga tubig mga kapatid na pwede natin panghudo, ang tubig bukal. Allahu Akbar. Ay tubig bukal mga kapatid, napaka estranghero din to ng mga tubig mga kapatid. Kasi nga lumalabas ito sa bundok. Tingnan nyo, bundok. Doon lumalabas ang mga bukal. Kaloob talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi pinapaulanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya kinukuha niya doon sa dagat, pinapa-evaporate ang mga tubig doon sa dagat, at dadalhin doon ng hangin
doon sa kabundukan at doon naman papaulanan. Kaya dahil nagkakaroon ng ulan, nagkakaroon ng tubig bukal. Allahu Akbar. Kaya napaka-estranghero talaga ng pagkalikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo mismo saksi at tinatamasa natin ang habag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang tubig bukal. At ang tubig bukal, mga kapatid, yun, pwede talaga yung gamitin sa wudu. Allahu Akbar, ibig sabihin, kahit saan ka, mga kapatid. Hindi katulad dito sa desierto. Desierto, hirap maghanap ng tubig. Pero kung sa ibang lugar ka, mga tropical island, subhanallah, makikita mo to tubig bukal, tubig ilog, at ginawang madali ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa iyo ang pagsasala, ang pagsamba mo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sana pagkalooban tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng lakas na makapagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi lahat ng mga kaloob ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dito sa mundo ay pinaglilingkuran po ang mga tao para mapapalapit kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, para makapagsamba ng maayos. Kaya magkakaroon tayo ng mga ganitong mga tubig. Ito pa, isa sa mga gawa rin ng tao, mga kapatid, ang tubig sa puso. Allahu Akbar. Maghukay ka lang doon sa Pilipinas, kahit mga mga 5 meter lang, nagkakaroon na kaagad ng tubig. Allahu Akbar. Lalo na kung 10 meters, nagkakaroon ng tubig. Yun, biyaya yun ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi katulad dito sa desierto, kailangan mga 20 meter talaga, ang hukay nila. Gagamit pa sila ng mga drill. Pero sa Pilipinas, alhamdulillah, kahit anong mo doon, nakakakuha ka talaga ng tubig. Lalo na kung malapit ka sa ilog, kunting hukay mo lang sa lupa, lumalabas kaagad ang biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ang tubig sa puso, mga kapatid, yan ay tinatawag din na tahur. Pwede mo talaga yung pangwudu yan. Kahit marami pang mga makikita mo mga lumot o ano pa dyan, mga tina, wala problema yan. Hindi yan nakakasira ng pagiging tubig ng galing sa puso. Allahu Akbar. Kaya walang problema gamitin yan. At isa sa mga pwede rin nating panggamit sa wudu, mga kapatid, ang tubig sa sapa. Alam naman natin ang sapa, hindi yan siya dumadaloy katulad ng ilog. Nandoon lang yan siya, nananatili lang yan siya. Kung gagamitin mo yung sapa, walang problema kapag ginamit mo ang sapa sa pagwudu. Kaya advisable ng Prophet Muhammad sallam kapag mayroong tubig na stagnant o hindi siya dumadaloy, huwag kang umihi diyan. Huwag kang dumumi diyan. Dapat mo yan, respetuhin mo kasi marami rin tao nakikinabang diyan sa sapa. Kung maligo ka, magdumi ka, doon ka sa huwag ka diyan sa sapa. Kaya sa mga isang po sa mga swimming pool, mga kapatid, ganun din ang doon, huwag kang mag-ihi doon. Kasi, siyempre, respetuhin mo rin ang mga tao na naliligo dyan. Mga dyan. Kaya ang sapa, ganun din, mga kapatid. Huwag kang gusto mong maligo ka, pero huwag kang magdumi dyan, ihi tayo, ano pa dyan. Kasi alam naman natin, kapag ang tao nakakita ng mga ganun, ay nadidiri iyon. At ang masakit sa lahat, susumpain ka pa. Itong subhanallah, alam naman natin mga taong inapi, kapag nanalangin ng masama sa iyo, tatanggapin nyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kasi inapi mo siya eh. Bakit ka dyan dumumi? Kaya yun, isa sa mga pag-ingatan natin, mga kapatid. At isa sa mga pwede rin natin ipanghudo ang tubig balon. Alam naman natin tubig balon, kapag maghukay ka, nakakaroon ka ng maraming tubig, yun, wala problema kapag gamitin mo yun. Tapos, at isa sa mga example din sa mga tubig tahur, mga kapatid, ay ang talon o tinatawag nating falls. Allahu Akbar yun, isa sa mga napakaganda, wonders talaga to ng pagkalikha ng Allah. Nagkakaroon ng maraming tubig doon sa bundok. Naging talon. Ibig sabihin, falls. Allahu Akbar. Sa daming tubig, parang minsan, kapag umulan, lalong lumalakas ang talon. Kaya yun ang isa sa mga mga kapatid.
Kaya tingnan nyo, dahil doon sa tubig, ibig sabihin, ang lahat ng tubig, halos ang mga tubig, mga kapatid, mga tahur talagang hatol doon. Maliban na lang kung narumihan, lalo na nahaluan ng mga dumi, na nagiging najis po yan. Kaya mayroong isang hadith dito si Prophet Salam na inulat ni Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu na merong nagsabi sa mensahero ng Allah SAW, magwuwudo ba ako mula sa balon ng budaa? At ang balong ito ay pinagtatapunan ng mga regla at laman ng mga aso at mga dumi. Kaya sinabi na Propeta Salam, ang tubig ay malinis, walang makakarumi roon kahit ano isinalaysay ni Abu Daud at itinama ni Albani. Tingnan yung balon, mga kapatid. Ang tinatawag nating balon ng budaa. Ang balon ng budaa, dito sa disyerto, subhanallah, maghuhukayan sila, gumagawa ng balon, hindi sobrang lalim. Mababaw lang. Kasi dapat alamin mo rin ang geographical area, lalo na dito sa disyerto sa Saudi. Dapat alam mo yung balon, hindi katulad sa Pilipinas, balon, maghuhukay, tapos lagi may tubig. Dito hindi, minsan lang kung mayroong ulan, yun, may kakaroon ng tubig, inahaano talaga ng lupa. Ganun ang budaa, ang balon sa budaa. Tapos tinatapunan minsan ng regla. Siyempre, mga tao dati ginagawa nilang basurahan yun. Siyempre, mainit dito sobrang init, disyerto nga Ang mga balon na natutuyuan, walang tubig. Kaya minsan natatapunan ng mga dumi, laman ng mga aso, dumi, ano pa dyan tinatapon nila. Kaya nagtanong sila sa Propeta Salam. Sabi niya, tubig ay malinis. At wala makakarumi roon kahit ano. Kasi sabi ko sa inyo, mga kapatid, na iinitan kasi yun ng araw. Tapos natutuyuan yun ng balon na yun. Kaya syempre kapag nagkaroon ng tubig, dahil sa ulan, ang balon ng budaan nagkakaroon ng tubig din. Kaya, ibig sabihin, may mga nangyayari kung saan hindi katulad sa atin, ang balon, kung gagawing basura, maging marumi talaga kasi may tubig lagi. Tapos, sa Pilipinas pa, hindi masyado mainit, di katulad sa disyerto talaga, na ang init, yun ang pumapatay sa mga mikrobyo. Na sobrang init, ang mga virus, mga bakterya o punja yung namamatay, di katulad sa atin sa Pilipinas. Kaya yun ang isa sa mga i-take note mo talaga, mga kapatid. Kaya ang tubig walang makakarumi doon. Maliban na lang sa kung sobrang dami ng dumi. Pero kung example ko konti lang, patak lang, hindi yan makakarumi. Pero kung marami na yun, madudungisan yun at marurumihan ang ating tubig. Kaya mayroong batayan kung paano natin malaman ang tubig ba naging marumi. Una-una, nangamoy. Yun, nangamoy, ibig sabihin nasira na ang kanyang physical sa pagiging malinis. O kaya nag-iba ang kanyang lasa, hindi na lasang tubig. Yun, hindi yun tatanggapin sa panghuhudo. O kaya nag-iba ang kulay. At ang tatlo na ito, yun, isa sa mga talaga ito. Pero kung sample lumot, hindi naman yung nakakaduming lumot, mga kapatid. Kasi lumot yun Ang nakakaano lang yun, kung naging amoy niya iba, ang lasa niya iba, o kaya ang kulay niya iba. Kaya isa sa mga kapatid. Kasi may mga sa panahon natin, naging polluted na mga tubig. Kasi ang pinagtatapon sa tubig, mga chemical at mga dumi ng tao. Kaya dapat sa nag-umaayos ng mga lipunan, dapat isipin nila to, hindi nila dapat isabay ang dumi ng tao doon sa kanal. O kaya ibukod nila yan kasi nagpaparumi talaga yan ng ilog. Example, bahay mo malapit nga sa ilog, pero doon naman binubuhos ang lahat ng mga dumi ng tao, yun. Huwag kayong mahirap yun, mga kapatid, maghudo doon. Dapat maghinahalap ka ng hindi nagbabago. Kasi siyempre sa atin dami ng tao Hindi bawal na nga maligo
Binagbabawalan ng mga tao maligo dyan kasi nangitim na, nangangamoy na, o ano pa dyan. Ha? Kaya, inshallah mga kapatid, sana meron kang napulutang aral tungkol sa tahur, tahir at najis. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.